I have never thought that we will come to this point na magkakaroon na tayo ng top motorcycles, especially on fuel efficiency sa pagre-recommend, especially in these situations na tumataas na naman ang presyo ng gasolina. Kaya naman sa video natin mga bossing, pag-uusapan natin ang top 15 tipid sa gas ng mga motorsiklo and ang winner based on numbers for these top 15 motorcycles na makikita mo dito, and baka magka-interesado ka rin for their price, fuel tank capacity, fuel consumption, at saka yung kaniyang total kilometers range. Itong top 15 recommendations ko is para sa mga newbie motorcycle riders na hindi pa masyado alam ang mga brand na mga motorsiklo. So these 15 motorcycles na may-recommend ko sa inyo are top 4 brands na kilalang kilala dito sa Pilipinas. So if ever new motorcycle rider ka, alam mo talaga hindi mo lang ito bibilhin dahil meron siyang fuel efficiency, but meron din siyang sure na reliability since kilala na tong mga motorsiklong ito, which is unahin na natin sa pinakababa at walang iba yan kundi si Honda Navi 110, which is makikita mo dito mga bossing, meron tayong 48.8 kilometers per liter na fuel efficiency with the price of 55,900 pesos, fuel tank of 3.5 liters and an estimated range of 169 kilometers. So makikita mo dito mga bossing price and for the fuel efficiency na may bibigay mo sa motorsiklong ito, alam mo talaga that this motorcycle really is a great motorcycle na may re-recommenda, especially ngayon if ever you're gonna buy a motorcycle na mura lang and kilala pa. Next naman tayo dyan mga bossing, walang iba yan kundi si Yamaha Mio i125, which is meron tayong 50 kilometers per liter with the price of 75,900 pesos and a fuel tank of 4.2 liters and estimated range of 200 kilometers per liter. Kilala naman natin to si Yamaha Mio. Isa talaga to sa mga pinaka mare-recommend ko na motorsiklo and napakilala naman talaga nito. Few years back then mga bossing, kapag you're into motorcycles, mabilis mo talaga may spot kung itong motorsiklo na to dahil isa to sa pinaka-affordable and pinaka-fuel efficient nung hindi pa sobrang in demand yung mga motorcycle. Now, next naman natin dyan mga bossing, si Honda Click 125 version 4, which is merong 50.3 kilometers per liter na fuel efficiency, price of 82,400 for the standard edition and 86,900,000 for the smart edition. Meron din naman tayong fuel tank na 5.5 liters and an estimated range of 276 kilometers na makikita mong for the price and for the technologies, maganda talaga to ang motorsiklong ito and isa to sa mga sweet spot talaga na mga motorcycles if you're gonna talk about technology and fuel efficiency. Napaka-decent na kanyang fuel tank, napaka-decent na kanyang estimated range at saka yung fuel efficiency for the price that you're paying. Alam mo talaga, sulit talaga tong motorsiklong ito if bibilin mo to ngayon. And next naman natin dyan is ang Kawasaki Brusky 125 na mayroong 52 kilometers per liter, price of 75,000 pesos, fuel tank of 5.1 liters and an estimated range of 265 kilometers. Makikita natin dito mga bossing, si Kawasaki is isa yan sa top 4 brand and meron din silang entry sa mga budget friendly scooters na 125cc segment, and si Kawasaki Brusky mga bossing is one of the best motorcycles na mare-recommend natin kasi kilala na yung brand nila, mapagkakatiwalaan mo na sila, and for the price that it can offer, makikita mo talagang decent ang kanyang fuel efficiency, fuel tank capacity at saka yung kanyang estimated range. Next naman tayo dyan mga boss, which is ang Suzuki Raider J na crossover 113cc. Ito namang si Suzuki Raider J mga boss is mayroong 52.6 kilometers per liter, price of 75,000 then with a fuel tank of 4.0 liters and an estimated range of 210 kilometers. If you're beginner and medyo nagdadalawang isip ka paano matutunan ang semi-automatic motorcycles, then you have to learn a little bit if you're ever gonna consider these motorcycles because it has a decent fuel consumption with a fuel tank and estimated range. Tapos yung motorsiklo mo pa is pwede rin ipangharabas or pwede mo idaan sa mga uneven surfaces, mapa off-road man yan or mga malubak-lubak sa daan. And next naman natin dyan mga boss is the Suzuki Avenis 125. Meron itong 55 kilometers per liter na fuel consumption, priced around 77,900 pesos and the fuel tank of 5.2 liters. Yung estimated range niya naman is 286 kilometers. Maganda
maganda din ito mga bossing, bukod sa automatic na meron kang gulay board, nasa likod na rin yung gas tank, so hindi mo na kailangang buksan pa yung underseat compartment mo. So if ever you're considering this, just be mindful na 10-inch yung likod niya. So if you're more into aesthetics, baka kailangan mo yan tignan. If hindi naman, then napakaganda ng fuel efficiency nito and fuel tank nito. Napakatagal mo pa tong gamitin bago ka magpapagas ulit. Next naman natin dyan mga boss is the Yamaha Fazio 125 na meron ding 55 kilometers per liter. However, the price of this motorcycle is around 92,900 pesos. Meron din itong fuel tank na 5.1 liters and an estimated range of 280 kilometers. So for this motorcycle mga bossing, makikita mo naman naka-classic tayo dito. Napakaganda ng kulay, napakatingkad, may gulay board. Decent yung luggage capacity ng underseat compartment mo dito and napaka-aesthetic mo dito kasi napaka-classic yung feels. So if gusto mo ng mapormang motorsiklo na napakatipid din sa gasolina, then isa to sa baka gusto mong pag-isipan. And next naman natin dyan mga bossing is the Suzuki Bergman 125. Meron tayong 57 kilometers per liter with the price of 83,400 pesos for the standard edition tsaka 92,400 naman for the EX variant. Meron tayong 5.5 liters of fuel tank dito and an estimated range of 312 kilometers. And by the way mga bossing, si Suzuki Bergman is isa sa mga napakagandang motorsiklo kasi maxi scoot siya sa 125cc segment. So ang pinakamalaki talagang difference ng standard edition sa EX variant is ang kanyang gulong sa likod, which is ang standard version is merong 10-inch na tires dito sa likod, samantalang kay EX naman is naka 12-inch na sa likod at 12-inch sa harap. Bukod pa dyan mga bossing, napakaganda kasi naka dual hook na tayo dito sa ating gulay board at meron pang footrest extension dito na pwede rin magkasya ang half-face helmet mo dito sa underseat compartment mo. Lalagyan mo pa ito ng top box, napakaganda ng setup mo, napaka-relax pa sa biyahe mo. And next naman natin dyan mga bossing is the Suzuki Access 125 na merong 57.3 kilometers per liter na merong standard version na 84,900 pesos yung price and Ride Connect na 93,900 pesos. Meron din itong 5.0 liters na fuel tank and 286 kilometers na estimated range. So if medyo namamahalan ka sa Yamaha Fazio, then si Suzuki Access 125 is maganda din naman as alternative kasi if we're talking about fuel efficiency, the price, and the fuel tank capacity at saka yung range niya, malayo din naman yung mararatnan mo dito if you're gonna consider this motorcycle. Napakaganda na din ito mga bossing kasi malapad yung kanyang gulay board, nasa likod na rin yung kanyang gas tank, hindi sa loob ng kanyang underseat compartment, and for the price that you're paying this, maganda din naman ang mai-offer niya dito kahit sa standard edition lang. Next naman natin dyan mga bossing, if you're more into classic pero semi-automatic, then the Yamaha PG1 is isa sa napakagandang mai-recommenda sa inyo mga bossing kasi meron itong 60 kilometers per liter which is priced around 82,900 na yung kanyang updated SRP, fuel tank of 5.1 liters and napakagandang estimated range na 306 kilometers. So meron ka ng classic na motorsiklo, meron ka pang estimated range around 306 kilometers na pwede mong idaan sa mga off-road na mga camping site. So napakaganda talaga ng maibibigay sa'yo ni Yamaha PG1. Kaso nga lang mga bossing ha, kailangan mo matutunan paano mag-drive ng semi-automatic motorcycles if gusto mo rin tong makuha yung mga ganitong klaseng na i-offer ng ganitong klaseng motorsiklo. Next naman natin dyan mga boss is si Honda Beat 110cc na merong 63.7 kilometers per liter. Meron siyang presyong 71,900 sa kanyang playful model and 73,400 naman for the premium model. Meron tayong fuel tank dito na 4.2 liters and an estimated range of 267 kilometers. Makikita natin dito mga bossing that the Honda Beat is one of the best motorcycles talaga when we're gonna talk about pricing, estimated range, and fuel efficiency. So makikita mo talaga dito mga bossing that the technology na naibibigay ni Honda dito for the price that you are paying is napakasulit talaga if ever gagamitin mo man ito for a very long ride na hindi ka maya't maya magpapagas. Next naman natin dyan mga boss is ang Honda XRM 125 na merong 66.6 kilometers per liter na meron tayong pricing ng XRM 125DS na 71,900 pesos at saka yung DSX na 75,400 and around 76,000 yata for the motor na yung gulong is nakamags. Meron din tayong fuel tank dito na
4.3 liters and an estimated range of 286 kilometers. Makikita natin dito mga bossing that this motorcycle is isa talaga sa napakagandang motorcycles i-recommenda kasi pwede ito ipang off-road, ipang main road, ipang araw-araw, or ipang camping mo if magbabakasyon ka man. So for the price that you're paying, masasabi mo talaga that these motorcycles is subok na, especially ito ay tatak Honda. And hindi naman magpapahuli ang Honda RS125 Fi dito mga bossing na mayroong 67.5 kilometers per liter na fuel efficiency with the price of 75,900 pesos na merong fuel tank na 3.9 or 4.0 liters and an estimated range of 270 kilometers. So makikita mo dito mga bossing, si Honda RS125 is hindi ka titipirin sa lakas ng forma pero titipirin ka rin naman sa kaniyang fuel efficiency na 67.5 kilometers per liter. So napakaganda and isa talaga yan sa reason bakit kinonsider ko talaga tong motorsiklo na to. However, we're on our second to the last na motorsiklo and it's none other than the Suzuki Smash 115 na merong 68 kilometers per liter, priced around 58,400 pesos, fuel tank of 4.0 liters and an estimated range of 272 kilometers. So for the price mga bossing, 58,400 pesos, masasabi mo rin din naman talaga that the Suzuki Smash is alam mo talaga ano yung pakay ng motorsiklong ito, bakit andito siya, for the price, for the fuel efficiency, and for the value that it offers na makukuha mo if bibilhin mo tong motorsiklong ito. So napakaganda mga bossing, napaka okay talaga if you're gonna consider this motorcycle. And last but not the least mga bossing is the Honda Wave RSX 110. Meron itong 69.5 kilometers per liter na priced around 62,900 pesos, fuel tank of 3.9 liters and an estimated range of 271 kilometers. Makikita natin dito mga bossing that for the past 4 or 5 motorcycles, ang nai-recommend na natin dyan is ang mga semi-automatic motorcycles, which is masasabi mo naman talaga mga bossing that mahahaluan talaga ng pagkatipid if naka semi-automatic motorcycle ka, and napakaganda ng maibibigay na mga estimated range niya if ever nagbabala ka ng mga ganitong klaseng motorsiklo. However mga bossing, kailangan mo lang talaga matuto paano mag-drive ng mga semi-automatic motorcycles para magka-benefit ka if ever bibili ka man ng mga motorsiklo. And if ang numbers naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, ito yung mga winners ng mga motorsiklo mga bossing if ang numbers yung pag-uusapan natin, which is ang pinakamura natin dyan na motorsiklo na i-recommenda is the Honda Navi na merong price of 55,900 pesos. Napakaganda ng motorsiklong ito mga bossing kasi for the price that it offers, maganda to as a beginner kasi meron tayong automatic motorcycle, meron tayong napaka-decent din na fuel efficiency. And if ang pinakatipid naman na motorcycle ang pag-uusapan natin dyan mga bossing, meron tayong 69.5 kilometers per liter na ang panalo dyan is si Honda Wave RSX 110. For the price that it offers mga bossing, pinakatipid dito sa 15 motorcycles, hindi ka na magsisisi dito if ito man yung pipiliin mo. And if ang pinakamalaking fuel tank naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong dalawang winners for this category, which is si Suzuki Bergman at saka si Honda Click 125. Meron silang 5.5 liters of fuel capacity mga bossing. Imagine niyo mga bossing, ang mga semi-automatic motorcycles na magkaroon ng mga ganitong klaseng fuel tank, alam mo talagang napakalayo and napakatagal pa bago ka magpagasolina. However, for both of these motorcycles, alam mo rin din naman na sobrang tipid ito. Sobrang ganda din ng mga technologies na nai-offer ng mga motorsiklong ito. Especially sa Honda Click mga bossing na merong keyless remote system. Siya lang ang merong ganitong technology sa 15 motorcycles na nai-recommend ko sa inyo ngayon sa content na ito. And last but not the least mga bossing, si Suzuki Bergman ang pinakamalayong estimated range ang nakakuha, which is merong 312 kilometers. So, for the price around 90,000 sa EX variant, meron tayong 5.5 liters na fuel tank capacity, meron tayong 50 plus kilometers per liter na fuel efficiency. Alam mo talaga na this motorcycle is a very great recommendation, especially ngayon na medyo tumataas na ang presyo
presyo sa mga gasolina. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang pinakamaganda? Alin dito sa tingin nyo ang pinakasulit sa inyong pera mga bossing? Magaganda din ba tong mga motorsiklong na i-recommend ko sa inyo? Or baka meron din kayong i-comment na mga ideal nyong motorsiklo? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section and pag-usapan natin dyan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below na pwede natin pag-usapan mga boss ha. Always remember lang to ride safe and see you on my next video.